Tayo po sa sarili ang dapat magtanong, mag-examine, ano na ba ako ngayon? Ako ay matagal ng mananampalataya. Lolo ko pa ang tagapagturo noon. Naging tatay ko. Naging ako na. Susuriin mo yung sarili mo. Bakit ikaw ba'y lumalago o hindi? Tandaan po natin yung kasabihan, may nauunang nahuhuli, may nahuhuli nauuna. So, gaanong kalalim ang iyong faith upang ikaw ay mauna? Gaanong kalalim ang iyong pananampalataya o walang pananampalataya kung bakit sa ngayon ikaw ay huli? Aminin po yung sarili ninyo. Yung mga tinuturo sa atin sa kapilya ay nakakapagpagaang, nagagamit nyo sa inyong kabuhayan, o kayo typical lamang po na attendees. Iba po yung lumalago, iba po yung typical na attendees. Kayo po ba'y sumusunod sa tinuturo? O baka pagkatapos po ng ating pag-aaral, typical na pasok dito, labas sa kabila. Inuuna niyo po ba ang Panginoon? May takot po ba kayo sa ating Panginoon? Gumagawa po ba kayo ng mga bagay na makalulugod sa ating Panginoon? Maaaring hindi po lahat ito ay kaya natin gawin, pero subukan po natin upang sa gayon, maramdaman natin na tayo ay isang mabuting Kristiyano. Sa Haggai po, sinabi dito that a character must examine itself, bawat isa sa atin po. Sabi po, ngayon nga, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitin ninyo ang inyong mga lakad. Okay. Sa Bagong Tipan, bilang corresponding po ng Haggai 1.5 ay mayroon din sinasabing ganito sa Bagong Tipan na makikita sa 2 Korinto 13:5 po. Ang sabi dito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo maliban nga na kung kayo'y itinakbuhin na niya. Madalas ako po ay lagi na kung saan ay nararamdaman ko hindi pa sapat ang aking ang lalim ng pananampalataya ko. Ano pa ang kailangan kong gawin? Kuminsan po tayo ay nakakagawa ng mga araw-araw na kasalanan. Yung po minsan mamimintas ka lang, uy, dumasikal po. Minsan may ganon. Kasalanan pala po yun. Yung babae, makita mo lang, nagandahan ka, nagnasa ka, natignan mo lang ng masama, ng may pagnanasa, kasalanan po yun. Nakakita ka ng isang pagkain, gusto mong kunin, napasok ka sa isipan, kasalanan na po agad yun. Yan yung mga bagay, maliit na kasalanan na nagagawa natin, pero kung minsan kala natin, hindi, minsan lang naman eh. Minsan lang naman yun eh. Doon mo makikita kung gano'ng kalinis ang laman ng puso mo. Doon sa maliliit na bagay na yon. Nangopya ako eh. Nangopya ako ng katabi ko, hindi ako sinag-aral eh. Kakabagsak ako, kaya nangopya ako. So yung mga maliliit na bagay, nakakalungkot po. Kaya ang bawat isa sa atin, tanungin natin. Hindi na nga ako palang kasamba eh, gumagawa pa ako ng mga ganito. Ay hindi, ako pala samba ako. Linggo-linggo hindi ako nag-a-absent. Pero paglabas naman po natin dyan mamaya, mura dito, mura doon. Salita rito di maganda.
Nagkamali lang si Bunso, pinalo. Yung mga bagay po, maliliit, pero nakalulungkot. Linggo-linggo, kayang pagsama na, doon sa kapitbahay agad. Nakipagchismisan na agad. Anong bagong balita? Yun po yung mga bagay na kung saan dapat natin examine ang ating mga sarili. Kung saan bahagi ng ating pananampalataya ay mag-examine po tayo ng ating mga sarili. Kalawa po, mga sa karakter, yung pagiging masunurin natin. Tingnan niyo po sa 1:14-15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito po ay ang ating Panginoong Kristo ang nagsalita dito sa kanyang mga alagad bago siya bumalik sa ating Panginoong Ama. Ano po ang sabi niya dito? Na kung saan ang tunay na mensahe ng pag-ibig ni Kristo para sa Kanya na dapat ay makikita sa lahat ang pagsunod natin sa Kanya mga utos. Ano yung may inutos sa atin ng ating Panginoong Kristo? Yung mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Yung magpakita ka ng kabutihan, katapatan, kapatawaran, at higit sa lahat, yung makikita sa atin, yung tunay na pananampalataya. Yun ang mga itinuro sa atin ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Tapat ka ba sa asawa mo? Tapat ka ba sa trabaho mo? Tapat ka ba sa tungkulin mo? Pinapatawad mo ba yung mga nagkasala sa iyo? Hindi. Saka na. Hindi pa ako nakaka-move on. Kailan pa ba move on? Hindi kasi habang nakikita ko siya, lalong lumalalim ang galit ko Nakakalungkot. Hindi yan tinuro ng Panginoon. Sa bagay totoo po yan. Madaling sabihin, okay na tayo. Pero tuwing nakikita mo, kumukulo dugo mo. Ito, totoo po, napakahirap magpatawad. Napakahirap makalimot. Hindi ako papayag, hindi ako nakaganti. Di ba po? Hanggat hindi ko siya ganun pa yung bibig Ganun pa yung mga kamay Hindi ako papayag. Hindi na. Yung mga ganun ng kababaan ng loob, pagpapatawad, ito ba'y nakikita sa bawat isa sa atin? Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod, hindi lamang po sapat ang inyong pakikinig. A character that put God first. Sa Hagay po, mahaba ito. Sa Matthew na lang po, sa 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Ayoko pong magkaroon ng tinatawag na comparison. Dahil ako po ay naniniwala na kung saan, kung ano ang laman ng bawat puso natin at isipan, doon po tayo ilalagay ng Panginoon. Hindi po kayo dinala dito dahil kayo ay maaaring gusto nyo lamang o napilitan. Maaaring ang ating Panginoon ay kumilos upang dalhin kayo dito dahil ito ang alam natin na tama. Bakit po nasabi po ito? Maaaring tayo po ay naghahanap ng mga sambahan na kung saan ay makapagpapagaang ng ating damdamin. Ngunit, alam ng Diyos po kung ano ang inyong relasyon sa Kanya, kung gano'ng kalalim ang inyong pananampalataya. Alam niya kung saan tayo dadalhin